Kaya magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Naalala nyo pa ba yung atrium house na finiture natin sa ilang mga videos noong mga nakaraan? Well, tapos na siya. No? At nandoon na yung owner nakatira. So, hindi ko lang siya na-post agad kasi may proseso pa, no? Hanggang sa matapos siya at malagyan ng mga furniture ng owner at makapag-settle sila finally. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung atrium house sa video na ito. Check this out. So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Unang-una, gusto kong ikwento sa inyo yung concept. No? Bakit ganyan ang itsura niya. No? Yung ganyang theme ay tinatawag na mid-century modern. No? So, modern siya, no? Pero mid-century. No? So, ang mid-century modern is nagsimula yung mga 1930s. No? So, dito sa Pilipinas, mga 1950s yan hanggang 70s. So, ganyan na makikita nyo mga bahay ng mga Pilipino, no? Noong mga ganong decade, years ago. So, yan yung nakita natin. Bagay na bagay sa requirement nila na theme, mid-century modern tropical. Tinawag ko siyang atrium house. Obviously, dahil sa atrium, meron siyang atrium. Pag sinabing atrium, isa siyang courtyard na nasa sentro ng bahay. So, central courtyard siya. So, yung atrium na ito, meron siyang garden. At doon sa atrium yan, dahil bukas siya hanggang sa itaas, meron lang syempreng nilagay na protection doon, security grill. So, meron kaming nilagay na metal mesh and tubular frames para hindi naman mapasok from the roof. But anyway, yung atrium na ito, siya yung pinaka-lungs. Kaya sa isang video, tinawag ko itong ang bahay na humihinga. Kasi yun yung pinaka-lungs niya, yung atrium. Mayroong hangin doon. May malamig na hangin na doon sa loob. No? At dahil pinuno po siya ng jalousie windows, paikot, no? Yung hot air na galing sa labas, na pupasok doon sa bahay, tinitimpla siya ng atrium. Kasi mayroong hangin din na galing doon sa atrium. Umiikot yung hangin yun sa corridor, no? May corridor siya paikot, na yung corridor na yon ay napapalibutan din ng jalousie windows. So, yung beauty ng paborito kong jalousie windows, plus yung lungs, no? Yung atrium nagtulungan para maganda yung temperature, maganda yung airflow sa loob ng bahay. Plus the fact na may garden sa gitna, no? Ang ganda ng vista, no? Mayroong magandang view sa labas, no? Pag titingin ka sa labas at pag titingin ka naman sa kabilang side mo, sa gitna ng bahay, meron ding garden. So, yun yung beauty ng atrium house. No? At tinernohan pa natin siya na mid-century modern. No? Na talagang mararamdaman mo na very peaceful. At yun ang gusto ng owner. Number one, nung nakipag-usap sila sa akin, gusto nila maging very peaceful yung vibe ng bahay. At happy sila. Sabi nila sa akin, dream come true. So, masayang-masaya ako sa naging result ng project nito. Well, so siguro sa mapapansin nyo, dyan pa lang sa facade, very minimal lang yung elements at yung materials namin. Ano na lang yung makikita yung material dyan. Number one, yung pinaka lumulutang
yung ventilation blocks na white. Number 2, yung walls na talagang purely concrete. Stucco. Concrete ang kulay. Number 3, yung bakal na grills. Grillworks. Yung number 4 ay yung stone. No? Araal stone yan, no? Na naka-crazy cut. And yung panglima, yung eaves. No? Yung eaves na simulated wood na metal ceiling. Metal ceiling eaves or metal eaves. No? So, 5 lang. No? Kasi niniwala ako na kapag lumagpas sa 5, no, yung element na nandyan sa facade, nakakaumay na yon. Ako kasi I'm more into building a classic. Wala kang makikitang classic na architectural edifice na gumamit ng maraming material sa facade. So ako, I'm aiming na ganun yung magawa ko. A classic. So, hindi lang puro sa texture, hindi lang puro sa material. Kapag maraming nangyayari, maraming mag-fall apart. So, kailangan minimal, hindi masyadong maburloloy, pero hindi rin naman siya dry. So, nasa nasa puso ng design. Hindi sa nakikita. Kagaya nga ng binanggit ng owner, pag nandun siya, nakakaramdam siya ng peace. Ako naman, nakakaramdam naman ako ng para sa akin, bilang designer. A little bit of everything, pero hindi naman sobra. Minimalism. So, yan ang nakita kong bagay na architecture dito sa bahay na ito. Another major consideration namin dito ay yung tropical setting. Nasa Pilipinas tayo, so ayaw natin na mainitan yung bahay. So that's the reason why nag-introduce tayo ng atrium. Plus, gumamit tayo ng jalousie windows na alam naman natin almost 90% effective yan. Kapag binuksan mo yan, ay papasok halos 90% ng air. And then dahil nasa Pilipinas tayo, gusto natin malamig ang temperature as kaya nating gawin. So ang ginamit nating walling dyan ay SRC panels, 3D panels. So, hindi yan hollow block. SRC panels yung ginamit natin dyan para mag-guarantee natin na malamig ang interiors. Ma-maximize ang ma-minimize ang heat gain at insulated ang mga walls. So, yan yung although hindi mo na makikita ngayon, no? Pero dun sa mga past videos about atrium house, kung babalikan mo, makikita mo na ang ginamit namin dyan ay SRC panels. So, I hope you enjoyed itong ride na ito, no? From the start, pinakita ko sa inyo yung itsura niyan, no? Ng atrium house. I'm sure marami sa inyo nagtataka, ano na kaya nangyari doon sa atrium house na yun? Bakit walang conclusion? So ito na nga yun. No? So ngayon si owner, nahayaan ko lang siya na maglagay ng kanyang mga furniture. Hindi ako nakikialam. No? Dahil nga itong bahay na ito ay kanila. Talagang hinayaan ko sila na i-express yung kanilang gusto, no? Sa pagpili ng furniture. No? So syempre, pinaguide ko lang sila kung ano yung babagay. Pero sila ang bumibili, sila ang naglalagay, at na-enjoy naman nila yung process. So, yung interior, wala silang interior designer, sila na yan. Pinaubaya ko na sa kanila. So, kung nagustuhan mo itong content na ito, at kung meron kang mga gusto pang malaman tungkol sa mga projects, pwede kang mag-comment. At sana magkita-kita po tayo ulit sa susunod. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Abangan nyo pa yung mga susunod kong mga projects na kagaya nito. Okay. See you. At maraming salamat. Ako po si Architect Ed. Bye.